gusto naming i-try yung island hopping sa Gigantes Island. Hindi kasi natuloy last time kasi masama yung panahon. Natuloy na nga yung pagpunta namin sa Gigantes. On the way na kami sa port kung saan kami sasakay ng Mambo. Bali yung in-avail namin is yung Jointers. Okay, good morning mga boss. So, update. So, today, paalis na kami ng Boracay. Ang destination na susunod is babalik kami ng Carles. Kasi nga, gusto naming i-try yung island hopping sa Gigantes Island. Hindi kasi natuloy last time kasi masama yung panahon. So, ngayon, dapat talaga namin puntahan yun. We are thankful na safe at nagawa namin yung anong gusto namin. Napasok sa budget. So, lumagpas ng konti. So, anyway, so ngayon, ready na yung mga gamit namin. Ready na kami. Paalis na kami. So, update na lang tayo mamaya mga boss. Okay? Okay, ito na nga. Pauwi na kami. Paalis na. Goodbye, World's Place. Ulitin. Dami nga dito. Parintahan. Nasa station to. Kung gusto nyo, kung pupunta kayo dito, wala kayong marentahan, pwede dito, diretso lang kayo dito. May mga ano na, walk-in lang. So today is December 21. Malapit ng Christmas Eve. Nasa Boracay pa kami. So anyway, yan talaga ang buhay. During Christmas nakakapag break din minsan. Yun, dami dito mga boss, mga parentahan, dami. Palian na siya in between boundary ng station 2 at 3. Bali sa dito na side 2, yan na side dyan sa building 3 na yan. Ito na mga batsi pa dito. Yan yung sasakyan namin, e-trike. Ito yung e-trike ng Boracay. Dito tayo sa likod lang. Easy. So, ito yung e-trike. E-trike na lang, mga 5 minutes lang puntang pier. So ito na, pauwi na talaga. Palpa cross na ng Katiklan. Nasa ano na kami, Port of Katiklan. So the best ang experience. All memories lang. Oo. Nagtatrabaho para sa atin, diretso lang tayo. Oo, diretso lang. Medyo ano ka lang, pricey pero okay lang. Parang ano yun, mabuhay yung mga so parang karing tourist feels talaga. Kasi may nagsusundo atin sa pier. So siya lang gumawa ng para sa atin. Oo, okay na. Yun yung sasakyan namin. Okay mga boss, so nasa parking area na naman kami kung saan namin iniwan yung sasakyan namin. Yan, may mga manok. Itim na mga manok. So ano muna kami, nagluto muna kami
Mag-lunch muna kami bago tutulak. Ate Jam, lunch muna kami bago tutulak sa Carles. Kasi ang layo, mga ano pa yun mga boss, 200 kilometers galing dito. So 12 o'clock na kain muna kami dito. Okay na yung lugar so dito muna kami. Yan magtuluto muna. Van life tayo mga kabald boy ride. Yan, bumili yung misis ko ng pagkain tsaka mainom namin. Walang rin po. So update tayo mamaya mga boss. Mga boss, so ready na kami. Malapit nang maluto yung mga pagkain namin. Ito na This is van life. Yan ang totoong van life. Yep. Kumakain sa parking area. Pero Titipid lang pala. ano talaga boss, kasi dito mapuno, daming puno dito. Tingnan niyo, daming puno. Mapuno yung lugar. So perfect for picnic type of kain. So ito naman. Hintay lang kami, maluluto yung mga pagkain namin dito. Kain na. Tapos diretso na ng Carles. Update mga boss. So yun na nga, tapos na kaming mag-lunch. On the way na kami to Carles. So ngayon, nakikita nyo sa harapan, bali dadaan tayo sa Caticlan Airport. So sa right, yan yung airport, parang yan yung runway nila. Pansinin nyo rin, ang daming bisita na parating kasi magpapasko na. Baka Doon sila magpapasko. dito siguro magpapasko. Sa Buara. Tingnan nyo parang nag-traffic na sa daming bisitang dumating. Dami. Yan sa right nyo, airport na yan. Yan, airport. Caticlan Airport. So meron ng mga flights na direct ng Caticlan. So gusto nyo mabilisan papunta Boracay, mag-aeroplano kayo. So ano na, pupunta kami ng Carles. Babalik kami doon kasi sabi ko kanina, hindi natuloy yung Gigantes Island noong December 19, yung pagdating namin sa Iloilo. So ngayon, so balik kami para ituloy talaga yun, matuloy talaga yun. Kasi importante din yun di lang para sa amin, para din sa inyo viewers, makikita nyo yung Gigantes Island. So galing dito Caticlan, pabalik ng Carles. So parehong daan lang, 200 kilometers yun mga boss. So medyo malayo din, 4 hours and 30 minutes sa Google Map. Estimated time na dating natin doon 7 PM ng gabi. Ngayon 2:45 na ng hapon dito. So 7, so mga ganun. Wala naman traffic dito mga boss. So yung estimated sa Google, malamang yun talaga yung time of travel namin. So yun na lang muna mga boss ngayon. Tuloy-tuloy lang muna yung biyahe namin. Pag may mga update kami sa inyo, madadaanan na bago sa paningin. So ipakita ko sa inyo. Okay? Sige mga boss. So ngayon nasa mismong Rojas City kami. Ginabi na kami. 6:15 ng gabi. So dumaan kami sa Rojas kasi bili muna kami ng lulutuin namin for dinner. Ito kasi yung parang medyo malaking syudad bago marating yung Carles.
di na tayo gaano kalayo sa Carles. So dumaan kami dito, bili lang, tsaka makapag withdraw sa ATM na din kasi kinulang na sa budget. Ganun talaga yun mga boss eh. So may ipakita lang ako sa inyo boss. Yung nasa harapan ko, yun yung tricycle ng Rojas. Tingnan nyo yung mga boss. Iba din yung estilo niya oh. Ang daming maliit siya pero ang daming pwedeng makasakay. Ang daming pwedeng makasakay eh. Tingnan niyo. Oh, yan. Dalawa talaga sila sa harapan namin. Tingnan niyo. Meron pa nga upuan sa ibabaw ng gulong. May upuan. Isa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mga 7 lahat na makasakay niyan mga boss na tricycle. So iba din dito eh. May din, may Rojas City style din. So yun nga, ito yung Rojas City. So medyo din boss, medyo busy na din yung nila, yung syudad nila. Kahit ngayon gabi na eh, pero may medyo matraffic na nga eh. So ito yung plaza nila oh. Dito yung parang main church nila. Daming mga parol mga boss. Talaga yung nila, lugar. Dito may ilaw na. May ilaw na dito. Kanina napaka-dilim. Dito medyo may ilaw na mga boss. Tingnan niyo mga boss, di ba? Traffic din. So bali ngayon, punta kami ng SM mga boss. May SM dito sa Rojas mga boss. SM Rojas. Hindi kami pumasok last time, pero nakadaan kami nun. May SM dito, so di ba sabi nila pag may SM malaki yung population ng lugar na yan. Yan o, daming parola mga boss or parol, sorry. Parol. So kung i-describe ko lang mga boss, kasi nakapunta din ako ng Maynila sa mga kaibigan natin na taga Luzon, para siyang para kang nasa Baclaran or Quiapo, ganun na mga aura. Kung taga Cebu ka naman, parang Kulon, nasa Kulon ka, downtown area siya. Parang sa atin parang lumang sa Cebu at Manila, parang lumang city natin. Ito city talaga nila kasi wala pa sila, developing city pa sila. Kung napapansin nyo din mga boss, yung public transportation nila is tricycle lang, walang jeep. Wala akong nakita ng jeep mga boss. Tricycle lang talaga yung buwang pasada. Ay, hindi ko lang itong nasa harapan o lipas siguro lipas to eh. Meron pala silang lipas. Yan, pero lang, konti lang talaga, mabilang mo lang yun kasi talagang yung main public transportation ng Rojas City is tricycle. Ito yung pinaka parang highway na nila mga boss, highway. Medyo masikip talaga. Lang, 4 lanes, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. So yun na lang muna siguro mga boss, para update na lang tayo mamaya. Siguro naman nakita nyo na yung parang talaga yung Rojas by during night time. So ito yun. So ngayon nandito na kami sa Treasure Cove, Carles. Actually mga 30 minutes ago ang kami dumating.
Pagdating namin ang lakas ng ulan, napakalakas talaga. So nahirapan kaming kuha ng mga gamit namin. So dito kami, actually same lang yung accommodation namin last time. Yun pa ring kubo, 2 kubo. So ngayon, gutom na. Hindi na kami hindi ako nakapag-update kaagad kasi nagluto kami. Ngayon kumakain na kami. So this is actually a reality. Ito talaga yung nangyayari sa kahit sino mang magbakasyon. So gusto na lang namin i-share sa inyo. Yan, kain na kami. Ulan ng ulan. Hello, Mang. Hello, tamang gutom. Tamang gutom. Kain mo na. So anyway, kain mo na kami, gutom na. Morning. So mag-breakfast na kami. 7:30 na eh. Dapat 8 daw alis na kami. Pagigising lang ng mga anak ko. So ganito na naman tayo, luto-luto for breakfast. Yan. Ulam namin is corned beef. Okay, luto lang ng rice, baon-baon, tsaka may tuna din. Sige lang kasi mamaya may unli food, yung unli seafood, yung Gigantes Island hopping. Kumasas kami na 5,000 kaming 5, bali parang 1,000 per head. 5 islands, tapos unli seafoods na. So mamaya mga boss, update tayo. Nakakalat yung mga gamit namin dito eh. Kalat lang yung mga baon namin. Pero ang importante, Busog. ready tayo at busog. Yan yung importante mga boss eh. Huwag na yung mga hindi pwede, yung mga ganito mga boss, hindi pwede talaga hindi naman hindi pwede, pero siguro iwasan natin yung sobrang komportable tayo. Minsan may mga uncomfortable moments talaga, pero you have to adapt fast kung ikaw ay isang bakasyonista. Natuloy na nga yung pagpunta namin sa Gigantes. On the way na kami sa port kung saan kami sasakay ng Mamco. Bali yung in-avail namin is yung joiners. Yan yung hindi namin na-avail last time. So ngayon na-reserve na natin ng maayos. So yun na nga, na-confirm. So joiners tayo ngayon. Bali ang joiners is kami, parang isang group, sama-sama per spot. Yan eh, 6 na islands, tapos may free lunch na, only seafoods daw, sabi nila. Tingnan natin mamaya. So anyway, isali ko rin sa pakita ko sa inyo yung mga videos namin sa mga isla. Meron naman tayo nag-prepare naman tayo ng camera for water activities. So ayan, isama ko yan para may idea din kayo ano yung mga spots na pupuntahan natin. So ito na, papasok na kami. Ipakita ko sa inyo yung port nila. So dito mga boss, papasok na tayo sa port ng Carles. So dito yung sakay papuntang Gigantes Islands. Sabi nila 1 hour yung biyahe papunta sa mga first island siguro yun. Hindi pa namin na-try dito boss. Wala pang nakapag-try sa amin dito. So first time talaga ito. First time na mag-Gigantes Island. So hopefully hopefully parang talaga kami